ipagdiriwang natin ngayon ang daigdigang linggo ng misyon. Ang okasyong ito ay nagpapaalala sa atin sa biyaya ng Espiritu Santo na dulot ng Ama para tulungan tayo sa paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Gayon din naman, ang araw na ito ay naghahatid ng kagalakan sapagkat batid natin si Jesus ang gumagabay sa atin upang maihandog natin sa Diyos ang nararapat, wasto, at kasabay ang ating pagiging tapat sa iniatas na gampanin at misyon. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, magsisalpo tayo ng Sa ngalan ng Ama, Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, tayo nasa 29 na linggo sa karaniwang panahon. At isama natin pasasalamat sa misang ito ni Carmelita de la Cruz, ganun din ni Gian Herrera. Pagkasal natin ang mabisang pagaling ni John Paul Edwards, Eduardo Paz, Bilanda Tugati. At ipanalangin natin ang mga kaluluwa na Efren Tumbo, Arturo Calumpe, Julan Cunanan, Jordan Cunanan, Petronilo Parala, Maria Estrella Arboladora, Raul Roa, Gloria Anselda, Paula Sonia Baquiler, Sureta Sumidi, at Luz Paz. Kung maging marapat dapat tayong gumanap sa pagdiriwang na ito, manahimik tayo sa mandali at sundin natin ang ating mga sarili. Panginoon, ikaw ang aming daan patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, ikaw lamang ang Tuhanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, ikaw ang buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoon Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, si Ciro na hari ng Persya ang ginamit na instrumento ng Diyos upang mapalaya ang sambayan ng Israel mula sa pagkakaalis sa Babylonia. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Hinirang ng Panginoon si Ciro para maging hari, upang lupigin ang mga bansa at alisan ng kapangyarihan ang mga hari. Ibubukas ng Panginoon ang mga pintong bayan para sa kanya. Sinabi ng Panginoon kay Ciro, tinawag na kita upang tulungan si Israel na lingkod, ang bayan mo hinirang. Binigyan kita ng malaking karangalan, bagamat di mo ako kilala. Ako ang Panginoon, ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita, bagamat ako'y di mo pa kilala. Ginawa ko ito upang ako ay makilala ng buong daigdig, na makikilala nila na ako ang Panginoon. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilang kapangyarihan sa Panginoon idangan. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit saan ipahayag na Panginoon dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Ang tuon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutan, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang tuon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Ang Panginoon purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at ang kanyang kabanalan. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Kung ang tuon ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa daigdigan. Ang tuon ay siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sa paghatol sa likha, lahat pantay sa paningin. Dakilang kapangyarihan ng Panginoon idangan. Sa ikalawang pagbasa, dinadakila ni Pablo ang Diyos na siyang humirang sa mga Kristiyano ng Thessalonica para sa tapat ng pagmimisyong alang-alang sa Ebanghelyo. Magpaalala nawa ito na tayo rin ay hinirang ng Panginoon para ipalaganap ang mabuting balita. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Thessalonica. Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, sa simbahan sa Thessalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan. Lagi kaming magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwing ay isinasama namin kayo sa aming dalangin. Ginugunita namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang iyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Ang iyong mga pagpapagal na udyok ng pag-ibig at ang matibay ninyong pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Nalalaman namin, mga kapatid, na kayo'y hinirang ng Diyos na nagmamahal sa inyo. Ang mabuting balita na lubos namin pinaniniwalaan
ay ipinahayag namin sa inyo, hindi sa salita lamang. Ito ay may kapangyarihan at patotoo ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsasayo. Sa daigdig ay naganap liwanag ng isipan sa itang buhay ng mga Sumainyo ang Panginoon. at sundayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagmuli sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis ang mga Pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilog si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guro, nailaman namin kayo tapat at tinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos sa gawin ng mga tao. Wala kayong pinanginginian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa tao. Ano po ang palagay ninyo? Naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit patid ni Jesus ang kanilang masamang dayon. Kaya't sinabi niya, kayong mga mapagpaibabaw, bakit ibig niyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng 1 denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po sa tugon nila. At sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at ang sa Diyos ang sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagkatapos mangaral si Jesus, ng napakaraming talinhaga, dahil gumawa siya ng mga himala, ay ngayon, partikular sa tagpong ito, klarong-klaro sa umpisa pa lamang, sabi ni San Mateo, nag-usap-usap ang mga Pariseyo upang siluin si Jesus. Yan ang kanilang motivation. Pero tingnan niyo naman ang introduction. Guro, tinawag pang teacher si Jesus na para may respect. Actually, ang intensyon ay siluin si Jesus. Nalaman namin kayo tapat. Diba? Itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao. Siguro naman nakaranas kayo ng gano'n. Yung bang puring-puring kayo sa harap. Ay, ako naman, napakamait na. Ay, sarap lang binigay niyang pagkaan. Ang ganda naman ng no? Lahat ng papuri ay binigay na sa inyo. Pero pag talikod ninyo, alam na. Diba? Sasaksakin ka rin yung patalikod. Aahasin ka rin yan. Diba? May mga ganyan pagkakataon. Nagkalat lang yan. Anong ibig kong sabihin? Kaya ingat kayo. Kaya ingat. Hindi lahat ng friends. Diba? Sa harap lang. Sa picture lang. Diba? Yung iba ay, diba? Ito nga si Jesus, diba? Guro, diba? Napakaganda naman title ang binigay kay Jesus. And yet, sisiluin siya. Ano ibig sabihin? Ito parang nagbigay siya ng tanong na wala kang lusot. Magkakamali at magkakamali ka. Alam mo yun? Diba? Ang tanong kasi ay, naayon ba sa kautusan na bumuwis sa Cesar? Kung maganda naman yung question, Father. First,
Pag hindi nyo alam ang konteksto na ito, parang okay lang. Okay na ba magbuwis sa Cesar? Parang yun ang pinaka sa government, kumbaga. Sa imperyo, kumbaga. Kailang malaking issue yan sa mga Hudyo. Sa panahon ni Jesus, sa kanila mismo. Why? Kasi mga Romano ito, silang sumapok sa kanila. Parang bagang mahirap na nga silang bansa, pinapahirap pa sila ng buwis. So, doble-doble ang hirap. Yung ganun pagkakataon. No? Kaya ang tanong ngayon sa kanya, naayon ba sa kautusan? Okay lang ba? Nabanggit ba sa Biblia kung baga kailangan magbuwis? Ganun ba? Halo siya doon. Kasi pag sinabi niya, okay lang, ayaw na ng mga Hudyo ng gano'n. Ayaw nga nilang magbayad ng buwis kasi mahirap na sila. Tapos yung buwis na ibabayad nila, hindi naman mapupunta sa kanila. Mapupunta sa Roma. Diba? Oo. Pag sinabi ni Jesus na okay magbayad, tama magbayad. Ang kalaban niya, yung mga kababayan niya. O pag sinabi naman ng hindi, talo naman siya sa kabila. Ibig sabihin, parang panito eh. Kalaban nito, leftist ito, no? Parang panya ng gobyerno. O, either or, talo si Jesus. Actually, salamat na lang. Hindi siya sumagot ng oo o hindi. Tama o mali. Hindi black and white minsan ang pagkakataon. Diba? Anong sabi ni Jesus? Ibigay ka Cesar ang Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ngayong linggo, about the invitation for us, maging wise tayo, maging marunong. Hindi yun madali. Pag minsan, mamimili tayo sa pagitan ng mabuti at sa pagitan ng mabuti at hindi. Kasi pag alam mo masama, hindi mo na isasama yan sa option. Tama ba? Tama ba? Pag masama yan, hindi mo na isasama sa pagpipilian mo. Tama ba? Halimbawa, nauuhaw ka, isasama ba ang Zone Rocks? Hindi. Diba? Nauuhaw na ako. Tapos nakita mo, Zone Rocks, Coke, milk tea, or water, plain water. Tapos tinignan mo yung Zone Rocks, inumin ko ba ito? Hindi mo lang pag-iisipan. You will remove yung sa pagpipilian ng Zone Rocks. Kasi hindi yung naiinom, di ba? Panlinis yan, etc. Kaya hindi tayo namimili sa pagitan ng mabuti at ng masama. Mali yun. Di ba? Saan tayo namimili, Father? Sa pagitan ng mabuti at akala mo mabuti. Akala mo lang yun. Tama ba? Tama ba? Akala mo kasi mabuti yun eh. Hindi yun mabuti. Di ba? Yun pa naman, magaan yung akala mo mabuti. Magaan yung maganda. Magaan yung masarap. Tama ba? O ikaw naman, ma-attract ka talaga. At doon ka magkakamali. Sensya na, hindi naman tayo ganun kakuan talaga eh. Magkakamali at magkakamali tayo. Di ba, yung daming example ng kuan, stroke ka na ang taas ng BP mo, no? Attend ka pa rin ng fiesta. Attend lang naman, Father. Pagdating sa kainan, may lipson. Diba? Alam mo na nga, no? Alam mo na nga. Alam, kurot-kurot lang naman. Gusto 1 kilo na yung nakurot mo. Akala mo okay lang. Hindi nga. Hindi nga. Bawal na, diba? Oo. Pero ginawa mo pa rin. Pasensya na. Ganun talaga. Ganun actually kahirap mamili pag minsan kasi hindi mo alam na talagang mabuti yun o masama o totoo. Diba? Alam mo totoo, fake news pala. Diba? Sinama mo lang ng damdamin mo, hindi naman pala totoo. O galit na galit ka na, hindi pala totoo. Kaya, again,
Siguro ang hingin natin ngayon ay wisdom. Sana maging marunong tayo. Sana turuan tayo ng mabuti ng ating karanasan, ating naririnig, nababasa, nakikita, naamoy, nararanasan. Turuan tayo. Tapos magaling sana tayo. Nadapa ka na kahapon dyan. Diyan ka pa rin dadaan. Diba? O, namutmut ka naman ngayon. Diba? Anong gagawin mo? O, bumangon ka, ha? Bumangon ka. Kinabukasan. Naman. Diba? Fresh na fresh pa yung dugo sa puso mo. O, ano pala? Diba? Dumawag ka na naman. Ano nangyari sa'yo? Dumawag ka na naman. May tawag dyan. Alam mo na eh. Ano ba? Anong tawag doon? Tawag sa gano'n? Alam mo na nung madadapak ka? Dumaan ka pa rin? Ha? Ang tawag doon ay pangatlong pagkadapa. Ay naman, hindi masyadong i-judge. Baka may pinagdadaanan na. Anyway, kahit isang daang beses na madapa, sana matuto ka. Matuto. Baka mababog yung ulo niya. Magalingan natin. May iba bang daan? Try nyo naman yung iba. May pag-isang talunan nyo naman. Diba? Gumamit naman, gamitin naman. Kawawa naman, diba? Kaya nga lang yung mukha mo, imumudlog mo pa. Huwag naman. I'm just using images. So, sometimes it's true to us. Paulit-ulit. Diba? Mahirap yan. Pero ang pinakamasakit talaga, when you choose between two goods, very difficult. Diba? Anong pipiliin mo yung nanay o yung girlfriend mo o good luck sa'yo? Diba? Yung pangarap mo sa buhay, diba? Gusto mo, etc. O yung nanay mo ulit. Lagi na lang problema mo yung nanay. Gusto magpatay ng bahay. Sakit yung anak mo. Diba? Parehong mabuti yan. Yung kaibigan mo. O kaya yung klase. Diba? Siyempre, importante lang yung kaibigan. Importante yung barkada. Importante rin ang pag-aaral. Yung pag-aaral, minsan, nakakasira sa barkadahan. Tama ba? Pero pwede rin, di ba? May magaling ka na, wala ka namang tropa. O, di ba? Malungkot din, di ba? Importante rin parehas. Pero what I mean, minsan tayo mag-balance, okay. Pero minsan, darating ka sa punto na mamimili ka talaga sa paggigitan ng dalawang. At parang mabuti yun, masama, di ba? Lalo na pag may bukasyon, gusto. Yung nanay ko na nagpaalam ako na magpapari. Umiyak. Nagpapari ako magpapari. Sumananit na ang kalalo. Ang magpapari ng nanay ko. Nung ako niya talaga ako magpari. Binantaan niya yung buhay ko. Subukan mo lang, sabi niya sa akin. Diba, ako naman, siya natakot. Hindi ko na binanggit kahit kailan. Nag-aral ako ng college, blah, blah, blah. Nung medyo malakas na ako, ganito na akong kalaki. Bumalik ulit ako sa nanay ko, nagpaalam. Sabi ko, Nay, magpaparing ako. Siyempre, hindi niya na ako mapakantahan, no? Nag-drama naman ngayon. Umiyak naman siya. Siyempre, mahal ko yung nanay ko. Nung habang umiyak siya, iyak din ako. Nag-iyak. Alam ko naman, matatapos din ang iyak. Nung natapos ang umiyak, nabigpa ko na.
pumasok na sa seminaryo, di ba? Mahirap mamili, di ba? Kasi may mga ganun pagkakataon mahirap yan. Kaya yun nga, pagdadasal natin, grasya yan eh. Sana mapili natin yung mabuti, tama, at totoo. Itong bagay. Hindi yan madali. Mag-aanyong yung mga yan. Akala mo totoo. Akala mo mabuti. Akala mo tama. Hindi yan madali. Magdadasal tayo. Pag may mga desisyon, magdasal tayo. Gabayan sana tayo ng Diyos. Yun yung kalahati ng aking homily. Ito yung kalahati. Hindi, pero nakapa na ng Father Kasi nga linggo ng misyon, di ba? At lahat naman tayo ay misyonero, ha? Ako talagang first love ko ay mag-mission sa China. Kaya ako nagkulumban kasi alam ko ang mga kulumban pumupunta sa China. Kaya lang, along the way of my formation, I have realized na ang aking mission ay sa diocese. Kaya umuwi ako sa diocese, wala nakakaalam na umuwi ako na akala nila mag-mission ako sa ibang bansa. Kaya umuwi ako sa Zambales. Nakipag-usap ako sa obispo. At yun nga, tinayagan naman ako mag-stay rito at dito ako mag-stay at mag-serve sa ating diocese. I have realized that may mission tayo sa buhay. Sa mga dokumento ng simbahan, lahat tayo ay misyonero. At lahat tayo. So, minsan na yung buhay ng mission mo eh. Hindi ko maayos-ayos. Totoo, no? Lalabas ka pa sa buhay mo. Sa mga nasa bahay naman medyo. Ang hirap pag minsan, di ba? Alam niyo ba, bilang pare, hindi ganito kadalik sa akin para maging bright. Sana yung mga kamag-anak ko nagsisimba, no? Lahat sana sila. Sana. Minsan mas madali pangyayain yung mga hindi mo kamag-anak. O yun na, may kanya-kanya tayong mission. Sana ay tulungan tayo ng Diyos. Lahat naman tayo ay misyonero. Tulungan natin ang bawat isa na makilala ng mabuti si Jesus sa bawat buhay ng mga Kristiyano at sa mga ito upang mas maging mapayapa at mabuti ang ating buhay. Again, mas pasanawa tayo ng Diyos. Amen. Palataya ako sa Diyos na mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkagawang kausyala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakasamulo sa Matay na Libing, nanawag sa kanaroon ng mga Roma, nang may katong araw buhay na magulid, umakyat sa langit, naduklog sa kanan ng Diyos na mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagbumanat pa rin ito at hukom sa mabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang kabaligtad, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng maguli ng mamatay na tao, at sa buhay ng manalangin tayo sa Diyos, samahan at sa pagdiriwang natin ng pantaibigang linggo ng misyon, maging pangunahing gabay nawa natin ang mga turo ni Jesus upang maging tapat tayo sa ating misyon sa Diyos at sa ating komunidad. Tulog tayo sa Kanya. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, maipalaganap nawa nila ang mabuting balita sa mga makabagong paraan at patuloy nawa silang maging tagapagpahayag ng katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng ating bayan, mabatid nawa nila ang lahat ng kapangyarihang kanilang hawak ay pinagkatiwala ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga misyonero sa buong mundo, patuloy nawang makalawang kanilang pag-ibig sa Diyos at malasakit sa kapwa, sa pila ng pag-uusig at kahirapan. Manalangin tayo.
para sa Pontifical Mission Society, ingatan nawa ng Diyos ang lahat ng mga misyonerong ipinahahayag nila at pinagpapatibayin nawa sila ng ating mga panalangin at tulong. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo ang amin. Para sa mga minamahal nating lumao, mahingay nawa sila sa kaartiwan at sa kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Tayo. Panginoon, bigyan mo ang amin. Pwede lang sa Diyos ang ating mga personal na panalangin. Pagdating natin sa Diyos, ang mga pangalan ng mga misyonero, kakilala natin na bubuhay o yumaon. Malamang mga hindi mo ang aming mga panalangin at ipagdalo sa amin ang sapat na araw. Kung kami patuloy mga paglingkod sa iyo sa aming kapwa, alang-alang kay Kristo, aming tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid ang pagbahay natin ikalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Ano ginawa ng Panginoon, ito pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang naming lumikha ay pagkat mong ikaw ay aming kusang mapagtikulan sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin na iyong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin, na sa Diyos sa inyong puso at diwa. inahasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang aming mga kapangyarihan tuloy ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong pinunla, kasama katauhan ng Espiritu Santo ng aming bigay ng anak mong naglagot sa amin ng katiyakan na alam, mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel, sisimaw ng papuri sa iyo, na walang upay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan.
Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng kanang kabanalan sa pamamagitan ng Espiritu ng banal ng mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinatiis ang Diyos ng loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay. Sinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang malalal at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, ginawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malalal at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipay. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagpunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Anak ay tinyari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami pinarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amaling natin mong simbang na sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ibalot kami ng mga bispo at ang paparitan. Alahan mo rin ng mga kapatid namin na hindahin na pag-asang sa muling mabubuhay, kaya din lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimigan. Kaawaan mo pumitapatin kami lahat ng mga salo sa iyong buhay na walang wakas. Kaya sana mahal na Birhen Maria na ng Diyos, kaya sana sila ang kapat na esposo, kaya sana mga apostol at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa tahimik ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiunawa namin ang pagpupuli sa karangan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, sa Kanya at sa Kanya, ang lahat ng parangal pagkulay sa iyo, Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid, Diyos ang natin nasa langit, tumawag tayo sa Kanya. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw.
iligtas sa kasalanan at iyo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan at pinang-arong pagkapahirap ng tagapagligtas namin sa Yesu Cristo. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisahin sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan ngayon ang kapayapaan sa Yesu Cristo. Cristo. Narito sa Jesus ang Kordero ng Diyos, sinag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad tayong inaanyahan sa kanyang banal na pigil. Dapat na magpatuloy sa iyo. Hindi sa isang salita ko lamang ay gagawin namin.
Magsilakod po. Oratio Imperata for Coronavirus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Tingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghahaling kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. Isi kayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matutulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang alak ay noong unang panahon, ang kaya lang na alak ng mga nagsisimba ay yung maasim na alak, sobrang asim, na mahirap inumin, parang supa na. Marunong naman ang simbahan na ang ginawa niya, haluan ng tubig. At hanggang ngayon, hinahaluan pa rin ng tubig yung alak. Noong unang panahon din, pagkatapos na mag-offer ang mga tao, siyempre dahil matuli, maghuhugas ang kamay yung pari. Hanggang ngayon, naghuhugas pa rin ang kamay yung pari. Kahit na yung ino-offer ng tao ay meron pang foil, maganda pa rin yung bag, naghuhugas pa rin yung pari. Napapansin niyo ba? Again, because dito it is a practical theology. Ibig sabihin, kailangan talaga rin maging wise sa mga bagay-bagay at marunong tayo. At yun ang ginagawa ng simbahan sa maraming panahon. Sana ganun din tayo. Second, walang tunay na kamatayan para sa mga nagmamahal. Tama ba? Oo, kaya palapit na yung undas. Kaya sana huwag natin kalilimutan, huwag natin pababayaan ang mga mahal natin sa buhay. Mahal natin sila, alalahanin natin sila palagi. Huwag natin silang kalilimutan. Bakit? Kasi sabi ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaías, hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Sumayin niyo ang Panginoon. Hindi mo po kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo tingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagay niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Dinapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating banal na misa, umayog ng taglay, ang dakila, at banal na pag-ibig ng Diyos. Salamat sa sa Diyos. Diyos.